Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. I often pray for Poland, but I see that God is very angry with it because of its ingratitude. I exert all the strength of my soul to defend it. I constantly remind God of the promises of His mercy. When I see His anger, I throw myself trustingly into the abyss of His mercy, and I plunge all Poland in it, and I cannot use His justice. My country, how much you cost me. There is no day in which I do not pray for you. Madalas ako nagdarasal para sa Poland. Ngunit nakikita ko ng Diyos ay galit na galit dito dahil sa kawalan ng utang na loob nito. Inilalabas ko ang buong lakas ng aking kaluluwa upang ipagtanggol ito. Palagi kong ipinapaalala sa Diyos ang mga pangako ng Kanyang awa. Kapag nakikita ko ang Kanyang galit, buong pagtitiwala kong itinatapon ang aking sarili sa kailaliman ng Kanyang awa. At inilulubog ko ang buong Poland doon. Pagkatapos ay hindi niya magagamit ang Kanyang katarungan. Bayan ko, anong halaga mo sa akin? Walang araw na hindi kita ipinagdarasal. This is something about her country, Poland. So itong Poland, noong mga panahon na yun, siguro sagad-sagad ang pag-ano sa Panginoon yung Kanyang pagkalimot. Napakarami siguro ng mga ginagawa. When we say Poland, so dito, engage yung Kanyang mamamayan, yung mga tao niya, mga Polish people. At hindi nagugustuhan ng Panginoon ang ginagawa nito. Kung kaya, ang Panginoon lagi pang siguro sasabi, etong Poland, kailangan na nitong makatikim. Kumbaga, papatikimin ito na kapangyarihan ng Diyos pamamagitan ng paglapastangan sa Kanya. At ito yung lagi pinapanalangin ni Faustina. Kumbaga, hindi nawawala ang Poland sa kanyang panalangin. Kasi alam niya kung anong ginagawa nito, karimari-marim na ginagawa sa bansang ito. Gawin sa Diyos. At ang mga kaganapang ito ay hindi naman nalalayo sa kalagayan ng buong mundo. Sa kalagayan ng mga bansa kung saan tayo raraon. Lalo na ngayon sa Europe. Kasi Poland is in Europe. Sa Europe, magaganda po yung mga simbahan doon, malalaki. Magaganda yung mga architecture design, hahanga ka. Pero, sa kabila ng mga ganda nito, wala naman sumisimba, madalang. At karamihan sa mga simbahan doon, talagang iconic, kumbaga, no? Karamihan sa mga simbahan doon, ipinagbili na
Kumbaga, hindi na ito pinatatakbo ng Roman Catholic Church. Wala na sa kanyang supervision. Siguro nabasa niyo ito sa Facebook or sa mga news page. Convert into dormitory, bar. Talagang hindi mo isipin, mo yung dating napakagandang simbahan ngayon ay bar. Galak na galak ang mga hindi nananalig sa Panginoon sa pangyayari yun. That was the time that I entered the church, pero hindi na ito simbahan ang pasukin nila, kundi isang bar. So, meron akong nabasa no, I forgot the details at kung aling simbahan. They were already ready to sell the property. Kasi nga, hindi na kayang isustain ng kongregasyon. Sabi ng sabi ng church authority na siyempre nasa negotiation hanggang sa signing of the deed of sale. Kasama doon sa kontrata na pinirma nila sa deed of sale na hindi gagamitin ang pasilidad ng simbahan para sa mga activities na makasalanan. Kasama yung nilagay niya doon sa terms and conditions. Siguro nakita nila na yung mga simbahan na talagang yung pinagbili na rin siguro nakita na yung mga activities talaga namang hindi ba na kaaya-aya para sa isang mananampalataya. So, ayan, I think yung mga nangyayari ngayon sa Europe, sa buong mundo, mas malubha pa sa pinagdaanan ni Faustina, yung nakita ni Faustina. No? Kasi ngayon, yung kasalanan ngayon, viral. Pag na yung viral, isang post lang, pagpipiesta na, and then everyone gets a share of sharing it. So, nagkakasala lahat yun. Mas matindi ang antas na inabot sa panahon ngayon ng kasalanan ng tao kasi nga, ganun kabilis. Ganung araw, medyo mabagal, wala kasing social media. Nako-contain sa isang lugar ang kasalanan. Dahil contain, hindi na nakakalabas. Pero ngayon, kahit saan lupalop ka ng mundo, you can post it immediately. It is sent to the rest of the world. So, ganito yung kalagayan ng mundo. Kaya tayo, hindi natin kinakalimutan na bakit, napapansin nyo, ba't di natin kinakalimutan ipanalangin ang ating bansang Pilipinas? Karamihan sa atin Pilipino. Dati may mga nag-join pa tayo mga foreign friends. Pero ngayon parang wala akong nakikita foreign friends. Maliban na lamang yung mga replays na hindi ko alam. But sa ating 3 o'clock prayer, ay hindi yan natin pinagpapaliban yung pananalangin para sa specific country sa Pilipinas. We pray for our leaders, we pray for our fellow men, lahat. Kasi bahagi tayo ng isang bansa. Kung ano ang kahihinatnan ng isang bansa, damay tayo. Hindi tayo pwedeng hindi kasali. For example, Ukraine. Sumabak sa digmaan ng bansa, hindi apektado ang buong Ukrainian people. Kaya hindi ng Gaza. Nung nag-engage ang Gaza sa Israel, kaya pag-engage,
ay ang kaniyang mamamayan damay. At yung cost ng digmaan, apektado ang mamamayan nito. Kasama sila sa casualty, kasama sila sa mga apektuhan, kasama sa nagugutom, no? Kasama sa binobomba, kahit wala naman silang kasalanan. Ganun eh. The fate of a country shall, shall affect its citizenry. Ganon. Dahil sabi ko nga sa inyo, bahagi tayo ng isang malaking bansa na mayroong kakanyahang destiny. No? Mayroon siyang ah, distinct yung mga naninirahan doon sa ibang bansa, no? Kaysa sa ibang bansa. Ganon din ang mga taga-US, no? Taga-ibang bansa, meron silang sariling problema nila. At ang mamamayan doon, gustuhin man nila at hindi, will be affected. So, going back to Poland, no, lagi ang pinapanalangin ni Faustina. And in fact, in one of the diary entries, nakita niya, ipapataw na ng Panginoong Diyos ang kaniyang kaparusahan sa pamamagitan ng isang anghel. Pero, nung itinuro kay Faustina ni Jesus ang Divine Mercy Chaplet, napigilan ang galit ng Diyos Ama sa bansang Poland. Ibabagsak na yung verdict. Call it verdict, babagsak na sana. Pero napigilan yan sa pamamagitan ng pagdasal ng chaplet. Kaya, we always pray for our country. Kasama yun lagi sa pinapanalangin natin. Kasi napapanalangin lang natin yung sarili natin. No? Matagal ang proseso. Kasi nga, maapektuhan tayo. Yung kawalang kibo natin sa nangyayari sa ating bansa, ganun din yun. It will have an effect on us. Manahimik tayo at hindi, it will affect us. Hindi maaaring hindi. So, ganito ang sakripisyo ni Faustina para sa kanyang bansa. Tayo, huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag nating pagsamaan na ipanalangin ng ating bansang Pilipinas kasama ang ating mga leader sa pamahalaan, ng government, sa private sector. Constantly, we also need to pray for our country and for our people. Yung isa sa nila, sabi, dami nating mga Korean, mga Koreano, no? Everywhere, nagsasprout. Marami na rin mga inchik. Yung mga inchik naman kahit since time immemorial, hindi natin matandaan, pero parang matagal na talaga ang mga inchik sa ating masa. Pero ngayon, iba ang level. Kasi yung mismo mga naninirahan mga inchik, bagong dating, di naman na yung nakalipas na mga ilang taon. And we do not know what will happen to the country. Do not know what would happen, especially sa West Philippine Sea. And dyan yung ating bottleneck. Maraming mga iba pa yung mga domestic war katulad sa South, no? Sa Timog. Yan, medyo pang insurgency. Tamo, pag binomba ng military, yung isang community, kasama damay ang mga tao. That is a concrete example noong kung paano ang kapalaran ng isang bansa ay tumatagos sa kanyang mamamayan. Kaya ang pagiging makabayan, hindi mo yan dapat ihiwalay sa ating pagiging makadiyos. Kailangan yun. Hindi pwedeng isipin lang natin na yung ating kapakanan. Ipagdasal lang ang mga kaluluwa.
kailangan din natin na yun, unang-una panalangin, palagyan siyang ipanalangin. At kumilos tayo para sa ikabubuti ng ating bansa. Yun. Kumilos tayo, yung maging positive tayo, tumulong tayo sa pag-angat nito. Alisin yung mga karakter natin na hindi mo nakakadulot para sa kabutihan ng bansa. Ganon, kung ano man ang ating mga suliraning pambansa, tayo makialam sa pamamagitan man lang at least ng pananangin. The least that we can do is to always pray for our country, the Philippines. And by the way, katulad nga na sinabi ni Father Chris Aylar, the Philippines was in the diary of Saint Faustina. Pero hindi mo makikita, no, yung word na Philippines, hindi mo naman makikita sa mismong diary. No? Hindi mo makikita. Pero makikita mo lang ang sinabi ni Faustina at sa bansang ito nandoon ang Papa. And then she bilocated para kausapin ng Papa. No? Nakausap niya. So she was here in the country, si Faustina. And so, tinitingnan ito na may dahilan yung pagbisita ni Faustina sa Pilipinas ng araw pa, ng buhay pa siya. Although not physically yan. And one of the things na sinasabi about the Philippines is that it would lead, parang tayo daw yung pangalawang Israel na pinapabura ng Panginoon. At sa ating race, sa ating lahi, magmumula ang seed, ang buto, the seed of change. And let us be ready for that. Kahit hindi yan i-affirm ng simbahan, buong simbahan. Let's be prepared for that kasi tayo, pinakaano sa atin na malakas ang devotion sa Divine Mercy. Pero huwag nating i-taint o mantsahan. Kasi bagamat tayo ang pinakamalakas sa devotion sa buong mundo, kung wala man tayong ginagawa, kundi manalangin lamang, di sayang din, no? So, itong ginagawa natin is one of the ways to help the country sa panalangin man lamang. Pero we have also to make or to move. Kailangan natin kumilos para sa ating bansa. Hindi sapat yung nanalangin lang tayo. Kailangan ating pananampalataya ay may aksyon at ang aksyon na ito, ang isa sa manifestasyon nito ay ang pagiging aktibo para sa mga usaping may kinalaman sa ating bansa. Hindi na lamang sa prayer, sa pamamagitan ng active engagement or involvement for the country. And as Filipino people, let us be one every day in praying for the country.